ating kwento, isinulat ng tadhana. Bawat kabanata, puno ng pag-asa. Walang ibang bida kundi ikaw at ako. Sa entablado ng buhay, ito ang pag-asa ay isang mapanlinlang na bagay. Sa isang sandali, ito ang sinag ng araw na nagpapainit sa iyong nanlalamig na kaluluwa. Sa susunod, ito ang liwanag na naglalantad sa lahat ng iyong mga lamat at kahinaan. Sa loob ng isang linggo, namuhay ako sa init ng pag-asang iyon. Ang marupok naming pagbabalik ay unti-unting nagkakaroon ng lakas. Bawat umaga, ang text niya ang gumigising sa akin. Bawat tanghali, magkakasama kaming kumakain. Bawat hapon, pinapanood ko ang kanyang practice. Ang espasyo sa pagitan namin ay unti-unting nawawala, at ang mga akbay at mahihinang suntok sa braso ay nagsisimula ng bumalik. Pinilit kong maging masaya sa kung anong mayroon kami. Pinilit kong ituring si Cassandra bilang kaibigan. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na sapat na ito. Isang Biyernes ng gabi, niyaya kami ni Cassandra na manood ng jig ng paborito niyang indie band. Ito raw ang paraan niya ng pasasalamat sa pagiging mabuting kaibigan ko kay Miguel. Hindi ako makatanggi. Ang bar ay maliit, masikip at maingay. Ang ilaw ay madilim at ang amoy ng sigarilyo at alak ay nanunuot sa hangin. Humanap kami ng isang maliit na mesa sa isang sulok. Si Miguel at Cassandra ay magkatabi habang ako ay nasa tapat nila. Salamat talaga sa pagsama, James. Alam kong hindi mo to trip, sigaw ni Cassandra, sinusubukang higitan ang lakas ng tugtog. Umiti ako at tumango. Okay lang. Masaya naman. Isang kasinungalingan. Ang ingay at ang dami ng tao ay nagdulot sa akin ng pagkabalisa. Pakiramdam ko ay nasusukol ako. Habang tumutugtog ang banda, ang atensyon ng lahat ay nasa entablado. Maliban sa akin, ang aking atensyon, gaya ng dati, ay nasa kanila. Nakita ko kung paano bumulong si Miguel sa tainga ni Cassandra. Nakita ko ang pagtawa niya. Nakita ko ang paraan ng paghawak niya sa kamay nito sa ilalim ng mesa. Bawat kilos ay isang maliit na paalala na ako ay isang tagalabas, isang manonood sa kanilang love story. Di alang ako, paalam ko. Isang palusot para makatakas, kahit sandali lang. Ang daan papuntang banyo ay masikip. Habang pabalik ako sa aming mesa, natigilan ako. May isang pasilyo malapit sa banyo, isang madilim na sulok na nagsisilbing daanan ng mga staff. At doon, sa ilalim ng nag-iisang pulang ilaw ng e-exit sign, nakita ko sila. Hindi nila ako nakita. Ang kanilang mga mundo ay nakasentro sa isa't isa. Nakasandal si Cassandra sa pader, at si Miguel ay nakaharap sa kanya. Ang isang kamay ay nakatukod sa pader sa tabi ng ulo ni Cassandra, habang ang isa ay nakahawak sa kanyang baywang. Nagsasalita siya, ngunit hindi ko marinig ang kanyang mga salita. Ang nakikita ko lang ay ang pagsamba sa kanyang mga mata, isang tingin na puno ng pagnanasa at pagmamahal. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. At hinalikan niya ito. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay isang buong pusong pag-angkin. Ang kanyang mga labi ay marahas ngunit malambing na gumalaw laban sa mga labi ni Cassandra. Ang kamay niya ay humigpit sa baywang nito, inilalapit ang katawan nito sa kanya. Nakita ko ang pag-angat ni Cassandra sa kanyang mga daliri para isukbit ang kanyang mga kamay sa batok ni Miguel, hinihila siya palapit. Ang kanilang mga katawan ay nagkadikit, walang espasyo, walang hangin sa pagitan. Para akong nanonood ng isang pelikula na hindi ko dapat panoorin. Ang bawat detalye ay parang slow motion na tumatatak sa aking isipan. Ang paggalaw ng kanilang mga labi, ang pagpikit ng kanilang mga mata, ang pagsuko sa isa't isa. Isang matinding sakit ang humagupit sa aking dibdib. Mas masakit pa kaysa noong sinabi niyang sinagot na siya ni Cassandra. Dahil ngayon, nakikita ko. Nakikita ko ang pisikal na patunay ng kanilang pagmamahalan.
Ang pag-asang binuo ko sa loob ng isang linggo ay gumuho sa isang iglap, na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Mabilis akong tumalikod bago pa man nila ako mapansin. Pabalik sa aming mesa, kinuha ko ang aking jacket. "James, saan ka pupunta?" tanong ni Marco na kararating lang pala. Masama ang pakiramdam ko. "Uwi na ako," sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. "Pakisabi na lang sa kanila." Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Mabilis akong lumabas ng bar, tinulak ang mga taong nakaharang. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong makahinga. Paglabas ko, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha, ngunit hindi nito napawi ang apoy na nagliliyab sa loob ko. Hindi ako umuwi. Naglakad ako ng walang direksyon, ang ingay ng syudad ay hindi ko marinig. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagtibok ng aking puso at ang paulit-ulit na pag-replay ng eksenang iyon sa aking isipan. Ang aking mga paa ay nagdala sa akin sa isang pamilyar na lugar, ang dalampasigan na malapit sa aming unibersidad. Ang lugar kung saan kami madalas magpunta ni Miguel kapag gusto naming takasan ang lahat. Ngayon, ako lang mag-isa ang tumatakas. Naglakad ako sa buhanginan hanggang sa abutan ng tubig ang aking sapatos. Ang buwan ay bilog at maliwanag, ang sinag nito ay gumuguhit ng pilak na landas sa ibabaw ng madilim na tubig. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay dapat sana'y nakakakalma, ngunit ngayon, ito ay parang isang panunuya. Doon, sa harap ng walang katapusang karagatan, bumigay ako. Ang sakit na kanina ko pa kinikimkim ay sumabog. Napaluhod ako sa basang buhanginan, at isang malakas na hikbi ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tunog ng purong pagdurusa. Humagulgol ako, ang aking mga balikat ay nayayanig sa bawat paghinga. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa aking mga pisngi, mainit at maalat, na humahalo sa malamig na tubig dagat. Bakit? Bakit kailangang maging ganito kasakit? Sinuntok ko ang buhanginan, paulit-ulit. Bakit? Sigaw ko sa hangin, sa mga alon, sa buwan. Ang aking boses ay basag at puno ng galit. Bakit hindi na lang ako? Anong kulang sa akin? Walang sumagot. Tanging ang dagat lang ang nakikinig. Ang mga alon nito ay patuloy na humahampas, walang pakialam sa isang durog na puso. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa mamaos ang aking boses, hanggang sa maubos ang aking lakas. Isinigaw ko ang kanyang pangalan. Isinigaw ko ang aking pagmamahal. Isinigaw ko ang aking galit. Sa huli, napahiga na lang ako sa buhanginan, yakap ang aking sarili, hinahayaan ang malamig na tubig na yakapin ang aking katawan. Basang-basa ako, nanginginig sa lamig at sa sakit. Tumingala ako sa mga bituin. Ang parehong mga bituin na saksi sa aming mga pangarap at tawanan noon. Ngayon, sila ang saksi sa aking pag-isa at pagkasira. Ang marupok na pagbabalik ay tapos na. Ang pagpapanggap ay wala ng saysay. Dahil mayong gabi, naintindihan ko. Hindi sapat ang maging kaibigan. Hindi sapat ang manatili sa kanyang tabi. Dahil habang buhay akong nasa anino, habang buhay akong masasaktan sa tuwing makikita ko siyang masaya sa iba. At sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, sa harap ng walang pakialam na karagatan, isang mapanganib na desisyon ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagiging anino. Ang pagkabigo ay may sariling uri ng lamig. Ito ay isang lamig na tumatago sa buto, mas malala pa kaysa sa basang damit at sa hanging dagat ng hating gabi. Dahan-dahan akong bumangon mula sa buhanginan, ang aking mga kalamnan ay naninigas, ang aking kaluluwa ay manhid. Ang mga luha ay natuyo na, nag-iwan ng maalat na baka sa aking mga pisngi. Ang galit at sakit ay hindi nawala, sa halip, namuo sila sa loob ko, naging isang matigas at mabigat na bagay sa aking dibdib, isang bagay na nagngangalang desisyon. Naglakad ako pabalik sa syudad, ang aking mga sapatos ay puno ng buhangin. Bawat hakbang ay mabigat. Ang aking telepono ay walang tigil sa pag-vibrate sa aking bulsa, isang desperadong pagtibok mula sa mundong gusto kong takasan. Hindi ko ito pinansin. Sa halip na umuwi sa aking tahimik at malungkot na apartment,
nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa harap ng isang bar na hindi ko pa napupuntahan. Ang ilaw nito ay madilim at ang tunog ng malakas na rock music ay dumadagundong mula sa loob. Walang indie band dito. Walang masasayang magkasintahan. Tanging mga anino na naghahanap ng kanlungan sa dilim. Pumasok ako. Umupo ako sa pinakadulong sulok ng bar, malayo sa mga tao. Bigyan mo ako ng pinakamatapang mong alak, sabi ko sa bartender. Ang aking boses ay garalgal at halos hindi marinig. Inilapag niya sa harap ko ang isang baso ng whiskey. Tinungga ko ito sa isang lagok. Ang apoy na gumuhit sa aking lalamunan ay malugod kong tinanggap. Ito ay isang sakit na kaya kong kontrolin, isang sakit na kaya kong ulit-ulitin. Umorder pa ako ng isa. At isa pa. Ang bawat baso ay nagpapamanhid sa sakit sa aking puso, ngunit nagpapalinaw sa galit sa aking isipan. Ang mga alaala ay nagsimulang maging malabo, maliban sa isa, ang halik. Iyon ay malinaw na parang kristal, paulit-ulit na naglalaro sa aking utak na parang sirang plaka. Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Isang pamilyar na boses ang pumutol sa aking pag-iisa. Nag-angat ako ng tingin at nakita ko si Marco na nakatayo sa tabi ng aking mesa, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Umupo siya sa tapat ko nang hindi ko inaanyayahan. Paano mo ako nahanap? Tanong ko, ang aking mga salita ay bahagyang nagkakabuhol-buhol. Sinundan kita, pag-amin niya. Mula sa bar. Nakita kong tumakbo ka palabas. Sumunod ako hanggang sa dalampasigan. Narinig kita, James. Narinig ko ang lahat. Ang kanyang mga salita ay parang isang suntok. Ang kahihiyan ay gumapang sa aking katawan. Narinig niya ang aking mga sigaw. Narinig niya ang pangalan ni Miguel. Huwag kang mag-alala, walang ibang nakarinig, sabi niya na para bang nababasa ang aking isip. James, bakit mo sinasarili ang lahat ng ito? Bakit hindi ka lumapit sa akin? Isang tawang mapait ang kumawala sa akin. Para ano? Para kaawaan mo ako. Hindi ko kailangan noon. Hindi para kaawaan ka, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Ang kanyang paghawak ay mainit at marahan. Kundi para damayan ka. At para sabihin sa iyo na nagsiselos ako. Natigilan ako. Nagsiselos? Kanino? Tumingin siya ng diretsyo sa aking mga mata. Ang kanyang tingin ay matatag at puno ng isang emosyon na ngayon ko lang nakita. Kay Miguel. Nagsiselos ako dahil ang lahat ng sakit na yan, ang lahat ng pagmamahal na yan, ay para sa kanya. Samantalang ako, nandito lang sa tabi mo, matagal nang naghihintay na mapansin mo. Ang pag-amin niya ay biglaan, isang kidlat sa gitna ng aking sariling bagyo. Hinila ko ang aking kamay, ngunit hinigpitan niya ang kanyang hawak. James, pakinggan mo ako, pakiusap niya. Kalimutan mo na siya. Hindi ka niya kayang mahalin sa paraang gusto mo. Pero ako, kaya ko. Matagal na kitang gusto, James. Higit pa sa isang kaibigan. Buksan mo ang mga mata mo. Ako ang piliin mo. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa'yo. Hayaan mong ako ang mahalin mo. Ang kanyang mga salita ay desperado, puno ng pananabik. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humalo sa amoy ng whiskey na iniinom ko. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga labi sa akin. Sa kalasingan at pagkalito, hindi ako gumalaw. Isang bahagi sa akin ang gustong malaman kung mayroon bang ibang paraan para makatakas sa sakit. Isang bahagi sa akin ang gustong subukan. Nang maglapat ang aming mga labi, pumikit ako. Ngunit walang mahika. Walang kuryente. Ang naramdaman ko lang ay ang malambot na pressure ng kanyang mga labi, isang halik na walang init, walang damdamin, walang koneksyon. Sa halip na makalimot, mas lalo ko lang naalala ang apoy na nakita ko sa pagitan ni Miguel at Cassandra. Ito ay isang anino lamang kumpara sa halip na yon. Isang malamig at walang buhay na kopya. Dahan-dahan ko siyang itinulak palayo.
Marco, hindi ko kaya, bulong ko, ang katotohanan ay mas malinaw na ngayon kaysa dati. Sorry. Ang sakit at pagkabigo sa kanyang mga mata ay isa na namang sugat sa aking konsensya. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo. Sabi ko na nga ba, sabi niya bago tumalikod at naglakad palayo, iniwan akong mag-isa sa aking sulok, mas lalo pang nalilito at nasasaktan. Matapos ang ilang sandali, kinuha ko ang aking telepono. Ang pangalan ni Miguel ay tila tumatawag sa akin. Sa wakas, tumawag siya ulit. Sa pagkakataong ito, sa isang iglap ng tapang na dulot ng alak at ng kabiguan kay Marco, sinagot ko. James, putangina, nasaan ka? Halos mabaliw na kami sa pag-aalala sa iyo. Ang boses ni Miguel sa kabilang linya ay pinaghalong galit at ginhawa. Nag-aalala, ulit ko, ang aking mga salita ay may bagong talim. Bakit? Baka maistorbo ko pa ang quality time ninyo. Natahimik siya sandali. Anong sinasabi mo? Umuwi na si Cassie. Nasaan ka ba? Nakita ko kayo, sabi ko, ang bawat salita ay may bigat ng lason. Ang saya-saya ninyo. Ang perpekto. Nakita. Saan? Halata ang pagkalito sa kanyang boses. Sa halikan niyo, isinuka ko ang mga salita. Ang galing. Parang eksena sa pelikula. Ang ganda ng lighting, pulang-pula. Cinematic. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. James, lasing ka ba? Bakit, Miguel? Ang boses ko ay biglang nabasag. Bakit hindi mo makita? Ganoon ka ba talaga kamanhid? O sadyang nagbubulag-bulagan ka lang? Best friend? Kapatid? Putangina, Miguel, pagod na ako. James, ano bang Mahal kita, tanga. Ang mga salita ay sumabog mula sa akin na parang isang bomba. Malakas, marahas, at hindi na mababawi. Ang ingay sa bar ay biglang nawala sa aking pandinig. Mahal kita, noon pa. At bawat araw na kasama mo siya, parang unti-unti akong pinapatay. Masaya ka na ba? Narinig mo na. Iyan ang malaki kong sikreto. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Kaya pwede ba, tigilan mo na ang pagpapanggap na nag-aalala ka? Katahimikan. Isang ganap at bingi na katahimikan sa kabilang linya. Ang katahimikan pagkatapos ng isang malakas na pagsabog. Ang galit na dulot ng alak ay biglang naglaho, at ang naiwan ay isang nakapanlalamig na takot. Ano ang ginawa ko? Miguel, bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Wala. Miguel, magsalita ka ni. Pakiusap ko. Narinig ko ang isang mahinang tunog, isang paghina na parang nag-aalangan. Pagkatapos, ang tunog ng pagputol ng linya. Binabaan niya ako ng telepono. Nakatitig ako sa screen, sa pangalan niyang naroon pa rin. Ang bigat ng aking mga salita ay biglang bumagsak sa akin. Inilapag ko ang telepono sa mesa at itinungo ang aking ulo sa aking mga braso. Tapos na. Sinira ko na ang lahat. Ang pagiging anino ay masakit. Ngunit ngayon, napagtanto ko, may mas masakit pa pala roon, ang maging isang estranghero sa taong minsan ay naging buong mundo mo. At iyon na ako ngayon. Isang estranghero na may kasalanang hindi na kailanman mapapatawad. Ang umaga ay dumating na parang isang malupit na magnanakaw. Ang sinag ng araw na tumagos sa bintana ng aking apartment ay tila isang spotlight na nakatutok sa lahat ng aking pagkakamali. Nagising ako sa sahig, sa tabi ng aking kama, ang leg ko ay masakit at ang ulo ko ay dumadagundong sa matinding hangover. Ang amoy ng alak at pagsisisi ay nanunuot sa buong silid. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Ang huling naaalala ko ay ang tunog ng pagputol ng linya ni Miguel, isang tunog na mas masakit pa kaysa sa 10 baso ng whiskey. Dahan-dahan akong bumangon, bawat galaw ay isang parusa. Ang aking isipan ay isang magulong pelikula ng mga alaala mula kagabi, ang halik nina Miguel at Cassandra, ang malamig na buhangin, ang desperadong pag-amin ni Marco, at ang pagsabog ko sa telepono. Walang malabo. Bawat salita, bawat emosyon, ay malinaw na parang kristal.
Mahal kita, tanga. Napapikit ako ng mariin na para bang kaya kong burahin ang alaala sa pamamagitan ng pagdiin sa aking mga mata. Ang kahihiyan ay isang mainit na likido na gumapang mula sa aking tiyan pataas sa aking lalamunan. Paano ko nagawa yon? Paano ko naisuka ang pinakatatago kong sikreto sa ganoong paraan, lasing, galit, at puno ng panunumbat? Kinuha ko ang aking telepono, ang puso ko ay kumakabog sa takot. Walang bagong mensahe. Walang missed calls. Ang katahimikan mula sa kanya ay mas malakas pa kaysa sa isang sigaw. Nangangahulugan ito ng isang bagay, tapos na talaga. Ang bomba ay sumabog, at ang naiwan ay isang malawak at tahimik na crater kung saan dating nakatayo ang aming pagkakaibigan. Lumipas ang buong Sabado na parang isang panaginip. Nagkulong lang ako sa aking apartment, isang bilanggo ng aking sariling pagkakamali. Hindi ako kumain. Hindi ako naligo. Umupo lang ako sa dilim, nakatitig sa mga litrato ni Miguel sa dingding. Ang bawat ngiti niya ay tila isang panunuya ngayon. Bawat kuha ay isang paalala ng mundong winasak ko. Pagsapit ng Linggo ng hapon, isang katok sa pinto ang pumutol sa aking pagmumukmok. Isang mahina at nag-aalangang katok. Napatalon ako, ang puso ko ay biglang bumilis. Siya na ba? Handa na ba siyang harapin ako? Sigawan ako. Saktan ako. Naglakad ako papunta sa pinto, ang aking mga binti ay nanginginig. Dahan-dahan kong binuksan ito, handa sa anumang makikita ko. Ngunit hindi si Miguel ang naroon. Si Cassandra ang nakatayo sa labas, ang kanyang mga mata ay namumugto at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. James, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango lang ako, umatras para bigyan siya ng daan. Pumasok siya at iginala ang kanyang tingin sa magulong apartment. Nakita niya ang mga bote ng tubig, ang mga balat ng chichirya, at ang mga litrato sa dingding. Tumigil ang kanyang tingin sa mga iyon, ngunit wala siyang sinabi. Pasensya na sa istorbo, sabi niya, humarap sa akin. Pero hindi ko na alam kung sino pa ang lalapitan ko. Anong nangyari, tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Si Miguel, sabi niya, at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ko siya mahanap. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos ng tawag ninyo noong Biyernes ng gabi, umalis siya sa dorm, paliwanag niya. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Akala ko magpapahangin lang. Pero hindi na siya bumalik. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko, sa mga text. Kahit sa mga magulang niya. Nag-aalala na kami, James. Nag-aalala na ako. Ang bawat salita niya ay isang patalim na bumaon sa akin. Nawawala si Miguel. At kasalanan ko. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Umiling siya. Wala. Ang sabi niya lang, kailangan niyang mag-isip. Tinanong ko kung ano ang pinag-usapan niyo, pero ang sabi niya lang, sinira ko ang lahat, Cassie. Sinira ko siya. Pagkatapos, umalis na siya. Sinira ko siya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ako ang sinira niya. Siya ang sinira ko. Ang aking pag-amin ay hindi lang isang bomba, ito ay isang lason na ibinuhos ko sa kanya. James, alam kong nag-away kayo, sabi ni Cassandra, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Hindi ko alam kung tungkol saan, at hindi ko natatanungin kung ayaw mong sabihin. Pero kailangan nating mahanap si Miguel. Kailangan kanya. Hindi, mabilis kong sabi, umiling. Hindi ako ang kailangan niya ngayon. Ako ang dahilan kung bakit siya nawawala. Hindi yan totoo, git niya, lumapit sa akin. Nag-away kayo. Pero ikaw ang best friend niya. Ikaw ang nakakakilala sa kanya ng higit kaninuman. Alam mo kung saan siya maaaring magpunta kapag nasasaktan siya. Please, James. Tulungan mo ako. Tumingin ako sa kanya, ang babaeng dapat sana'y kinainisan ko, ang karibal ko. Ngunit ang nakikita ko lang ay isang taong nagmamahal kay Miguel, isang taong nasasaktan at nag-aalala, tulad ko. Walang galit sa kanyang mga mata.
Tanging isang desperadong pakiusap. Ang bigat ng aking responsibilidad ay dumagan sa akin. Hindi na ito tungkol sa akin, sa sakit ko, o sa pagmamahal ko. Ito ay tungkol kay Miguel. Tungkol sa kanyang kaligtasan. Tumango ako, isang mabagal at mabigat na pagtango. May alam akong isang lugar. Ang dalampasigan. Ang aming lugar. Kung saan ako nagsisigaw ng aking sakit, marahil doon din siya nagtatago sa gitna ng kanyang kalituhan. Tumingin ako sa aking telepono, sa madilim na screen kung nasaan ang kanyang pangalan. Kailangan ko siyang harapin. Kailangan kong ayusin ang sinira ko, kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkawala niya sa buhay ko. Iniwan ko si Cassandra sa aking apartment na may pangakong tatawag ako anuman ang mangyari. Ang bawat hakbang palabas ay mabigat, hindi dahil sa hangover, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Haharapin ko si Miguel, hindi bilang kaibigan, hindi bilang nagmamahal sa kanya, kundi bilang isang taong sumira sa kanyang mundo. Ang biyahe papunta sa dalampasigan ay isang malabong panaginip. Ang mga pamilyar na daan ay tila bago at nakakatakot. Ang bawat sulok ay may dalang alaala, ang tindahan kung saan kami bumibili ng malamig na inumin, ang puno kung saan kami sumilong mula sa ulan, ang tulay kung saan kami nag-usap hanggang madaling araw. Ang buong syudad ay isang museo ng aming pagkakaibigan, isang pagkakaibigang ako mismo ang nagwasak. Mula sa malayo, sa dulo ng maliit na daan papasok sa dalampasigan, nakita ko ang kotse ko. Ang parehong kotse na minaneho niya noong huli kaming nag-usap sa ilalim ng buwan. Ibig sabihin, narito nga siya. Naglakad ako sa buhanginan, ang aking mga paa ay lumulubog, na para bang hinihila ako pababa ng aking mga kasalanan. Ang hangin ay malamig at maalat. Ang tunog ng mga alon ay pamilyar, ngunit sa halip na magdulot ng kapayapaan, nagdulot ito ng kaba. At doon, sa may pampang, nakita ko siya. Nakaupo siya sa buhanginan, nakayakap sa kanyang mga tuhod, nakatingin sa malawak na karagatan. Ang parehong posisyon ko noong Biyernes ng gabi. Ang kanyang figura ay isang malungkot na anino, laban sa maningning na kulay ng papalubog na araw. Dahan-dahan akong lumapit, bawat hakbang ay maingat, na para bang lumalakad ako sa isang manipis na yelo na maaaring mabasag anumang oras. Nang ilang talampakan na lang ang layo ko, huminto ako. Naramdaman niya siguro ang aking presensya. Hindi siya lumingon. Nahanap mo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing patag ng dagat sa kanyang harapan. Nag-aalala na si Cassie, sabi ko, ang pangalan ng dalaga ang unang lumabas sa bibig ko. Isang pagkakamali. Si Cassie lang ba? Tanong niya, at sa wakas ay lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay pula at pagod. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit sa likod nito, nakikita ko ang isang bagyo ng mga emosyon. Hindi ka ba nag-aalala? Alam mo ang sagot diyan, mahina kong sabi. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Wala na akong alam, James. Pagkatapos ng tawag mo, lahat ng akala kong alam ko, tungkol sa'yo, tungkol sa atin, lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Ang bawat salita ay isang sampal. Miguel, patawarin mo ako. Lasing ako. Hindi ko sinasadya. Alin ang hindi mo sinasadya? Pinutol niya ako, tumayo siya at humarap sa akin. Ang pagsigaw mo? Ang galit mo? O ang katotohanang mahal mo ako? Napayuko ako. Hindi ko dapat sinabi ng ganoon. Pero totoo, git niya. Totoo ang lahat ng sinabi mo. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang pag-amin sa harap niya, sa liwanag ng araw, ay mas mahirap pa kaysa sa pag-amin ng lasing sa dilim. Naglakad siya palayo, pabalik-balik sa pampang, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang buhok, isang kilos ng matinding pagkalito at pagkabigo. James, gaano katagal na? Matagal na, pag-amin ko. At hindi mo sinabi sa akin. Sa lahat ng pinagdaanan natin, sa lahat ng gabi na magkasama tayo, sa lahat ng sikreto na ibinahagi ko sa iyo, itinago mo sa akin ang pinakamalaking sikreto sa lahat. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Bakit? Dahil natakot ako, sigaw ko pabalik, ang sarili kong emosyon ay sumabog na rin.
Natakot ako na mawawala ka. Natakot ako na magbabago ang lahat. Natakot ako sa ganitong reaksyon mo. At tama ako, di ba? Dahil ngayon, nandito tayo, sinisira ang isa't isa. Sinira mo ang tiwala ko, James. At sinira mo ang puso ko, Miguel. Ang aming mga sigaw ay humalo sa ingay ng mga alon. Ang lahat ng sakit, galit, at pagmamahal na kinimkim namin ay sumabog sa dalampasigang iyon. Paano kita sinira? Tanong niya, ang kanyang boses ay nabasag. Minahal kita bilang kapatid. Inalagaan kita bilang matalik kong kaibigan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kaya kong ibigay. Pero hindi iyon ang kailangan ko, sabi ko, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa aking mga pisngi. Kailangan kita, Miguel. Hindi ang best friend, hindi ang kapatid. Ikaw. Natigilan siya. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas nakakatakot, pag-unawa. Tinitigan niya ako, na para bang sa unang pagkakataon, nakikita niya talaga ako, ang tunay na ako sa likod ng kamera, sa likod ng pagkakaibigan. Ang lahat ng mga litratong iyon. Bulong niya. Ang bawat tingin. Ang pag-iwas mo. Lahat ay dahil dito. Tumango ako. Umiling siya, hindi makapaniwala. Umupo siya pabalik sa buhanginan, ang kanyang lakas ay tila naubos. Kaya pala, sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa sa akin. Kaya pala noong nasa dalampasigan din ako noong Biyernes, matapos naming maghiwalay ni Cassie, ikaw ang hinahanap ko. Natigilan ako. Naghiwalay kayo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Dahil kahit kasama ko siya, pakiramdam ko may kulang. May hinahanap ako na hindi ko maintindihan. At noong gabing iyon, habang nagsisigaw ka ng sakit dito, ako naman ay nasa kabilang dulo, nagsisigaw din, dahil hindi ko maintindihan kung bakit nasasaktan ako para sa iyo nang higit pa sa nasasaktan ako para sa amin ni Cassie. Ang kanyang pag-amin ay isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Pareho kaming nagtungo dito para sa aming mga hinagpis. Pareho kaming nasasaktan. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Hindi kami magkadikit. May espasyo pa rin sa pagitan namin, ngunit hindi na ito isang bangin. Isa na lang itong agwat na naghihintay na punan. Miguel, sabi ko, ang aking boses ay kalmado na. Patawarin mo ako. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay basang-basa. Hindi ko alam, James, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang dilim sa dalampasigan ay naging aming kanlungan. Sa ilalim ng libo-libong bituin, sa saliw ng mga alon, ang mga pader na binuo namin sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Ang aking kamay ay nanatili sa kanyang pisngi, at ang init ng kanyang balat ay tila isang angkla sa gitna ng magulong dagat ng aming mga nararamdaman. Walang nagsalita sa loob ng mahabang panahon. Hindi na kailangan. Sa katahimikan, nag-usap ang aming mga kaluluwa. Ang sakit, ang pagkalito, ang takot, lahat ay naroon, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na namin ito pasan ng mag-isa. Uwi na tayo, bulong ko sa wakas, ang aking boses ay halos hindi marinig. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa akin. Ang biyahe pabalik sa aking apartment ay puno ng isang bagong uri ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng galit o ng pag-iwas, kundi ang katahimikan ng dalawang taong nakatayo sa bingit ng isang bagong mundo, parehong takot at sabik na tumalon. Siya ang nagmaneho ng kotse ko, ang kanyang mga kamay ay matatag sa manibela, habang ako naman ay nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na dumadaan na parang mga naglalakbay na bituin. Paminsan-minsan, sa pagpapalit niya ng kambyo, ang aming mga kamay ay nagkakadikit. Bawat saglit na pagdampi ng aming mga balat ay nagpapadala ng kuryente sa aking buong katawan, isang paalala na ang lahat ay nagbago na. Pagdating namin sa aking apartment, ang pinto ay bumuka sa parehong magulong silid na iniwan ko, ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito isang bilangguan ng aking kalungkutan, kundi isang tahimik na santuwaryo. Pumasok si Miguel at iginala ang kanyang tingin.
Tumigil ang kanyang mga mata sa dingding, ang dingding na puno ng kanyang mga litrato. Naglakad siya palapit dito, ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa isang partikular na kuha, isang litrato niya na nakangiti, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa lente, na para bang nakikita niya ang kaluluwa ko sa likod nito. Lahat ng ito, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at isang uri ng kalungkutan. Ganito pala ang tingin mo sa akin. Higit pa dyan, sagot ko, nakatayo sa kanyang likuran. Humarap siya sa akin, ang kanyang mukha ay isang bukas na libro ng mga emosyon na pilit niyang nilalabanan. Hindi ko alam kung paano, James, pag-amin niya. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Si Cassie, paano ko haharapin to? Paano ko haharapin siya? Ang pangalan ni Cassandra ay isang malamig na katotohanan sa pagitan namin. Hindi ko rin alam, sabi ko, lumalapit sa kanya hanggang sa ilang pulgada na lang ang aming pagitan. Ang tanging alam ko ay ito. Itinaas ko ang aking kamay at muling hinaplos ang kanyang pisngi. Ang alam ko ay kung anong nararamdaman ko kapag nandito ka. Ang alam ko ay ang sakit kapag wala ka. Ang kanyang mga mata ay naghanap ng sagot sa akin, puno ng pag-aalinlangan. James, kung gagawin natin to, kung tatawirin natin ang linyang ito, wala nang balikan. Alam ko, bulong ko. At sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ko ay naglaho, napalitan ng isang tapang na hindi ko alam na mayroon ako. Ako ang gumawa ng unang hakbang. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mukha sa kanya, at marahang idinampi ang aking mga labi sa kanya. Ang unang halik ay isang tanong. Puno ito ng pag-aalinlangan, ng lahat ng sakit at taon ng paghihintay. Ito ay malambot at maalat, lasang dagat at mga luhang hindi na iluha. Sa isang iglap, akala ko ay atras siya. Ngunit hindi. Sa halip, naramdaman ko ang kanyang paghina na humalo sa akin. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay na marahang humawak sa aking baywang, hinihila ako palapit. At pagkatapos, sumagot siya sa halik. Ang kanyang mga labi ay gumalaw laban sa akin, hindi na nagtatanong, kundi nag-aangkin. Ang kanyang dila ay marahang naghanap ng daan papasok sa aking bibig, isang paanyaya na buong puso kong tinanggap. Nagtagpo ang aming mga dila sa isang magulo at desperadong sayaw, isang pag-aaway ng pananabik at pagsuko, isang pagtikim sa mga taon ng pinigilang damdamin. Ang lasa niya ay pinaghalong alat ng dagat at ang natatanging tamis na sa kanya ko lang natikman. Ang halik ay naging mas malalim, mas mapusok, isang pagpapahayag ng lahat ng emosyon na hindi namin kayang isatinig. Bumitaw kami sa halik para humabol ng hininga, ang aming mga noo ay magkadikit. Miguel, bulong ko. James, sagot niya, at sa paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ko, narinig ko ang lahat, ang pagsuko, ang pagtanggap. Sa isang iglap ng tapang, hinawakan ko ang laylayan ng kanyang damit at hinila ito pataas. Tinulungan niya ako, itinaas ang kanyang mga braso para tuluyan ko itong mahubad. At doon, sa ilalim ng madilim na ilaw ng sala, bumungad sa akin ang kanyang dibdib, malapad, matigas, at totoong-totoo. Ang aking mga daliri ay gumapang dito, nanginginig, sinusundan ang bawat hibla ng kalamnan, bawat hibla ng buhok. Siya naman ang humawak sa laylayan ng aking damit. At sa isang mabilis na kilos, pareho na kaming nakahubad baro, balat sa balat, ang init ng kanyang katawan ay isang apoy na gumigising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Dinala niya ako sa aking kwarto. Bawat hakbang ay sabay, bawat tingin ay puno ng kahulugan. Walang salitang namagitan. Ang tanging naririnig ay ang aming mga paghinga at ang malakas na pagtibok ng aming mga puso. Dahan-dahan niyang hinubad ang natitira pa naming mga damit hanggang sa kami ganap ng hubad sa harap ng isa't isa, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang katawan ni Miguel ay isang obra maestra na dati sa malayo ko lang napagmamasdan. Ang matitipuno niyang hita at binti, ang makitid niyang baywang na pinagtatagpuan ng V-line na bumababa sa isang siksik na kumpol ng itim na buhok. Mula roon ay lumitaw ang kanyang pag-aari, matigas na at nakaturo pa itaas, ang haba at kapal nito ay isang pangako ng lakas at pagnanasa. Isang ugat ang malinaw na nakabakat mula sa puno hanggang sa dulo nito. Sa kabilang banda, ang sarili kong katawan ay mas payat, mas maputla.
Ang aking pagkalalaki, bagamat puno ng pananabik, ay tila mas mahiyain kumpara sa kanya. Marahan niya akong inihiga sa kama, ang kanyang katawan ay nasa ibabaw ko, sinusuportahan ng kanyang mga braso. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagnanasa at isang uri ng proteksyon na ngayon ko lang nakita. Siya ang naging lalaki sa aming dalawa, hindi sa paraan ng lakas, kundi sa paraan ng paggabay. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat, na para bang ako ay isang bagay na napakahalaga na natatakot siyang mabasag. Sigurado ka, tanong niya, ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong. Tumango ako, hindi makapagsalita. Hinaplos niya ang aking hita, dahan-dahang inihahanda ang aking katawan. Ang kanyang mga halik ay bumaba mula sa aking mga labi, sa aking leg, sa aking dibdib, bawat isa ay isang nag-aalab na marka sa aking balat. Dinala niya ang kanyang kamay sa aking ibaba, ang kanyang mga daliri ay marahan at maingat na naghanda sa akin. Bawat paggalaw niya ay may kasamang bulong, mga salitang nagpapagaan ng loob. Relax ka lang, James. Nandito ako. Hindi kita sasaktan. At pagkatapos, naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking pasukan. Dahan-dahan, pulgada bawat pulgada, ipinasok niya ang dulo ng kanyang pag-aari. Ang unang pagsakop ay isang matalas na sakit, isang pagpila sa aking pagkabirhen na nagpatigil sa aking paghinga. Isang mahinang ungol ng sakit ang kumawala sa akin, at napahawak ako ng mahigpit sa kanyang mga balikat. Agad siyang huminto. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. James? Okay ka lang? Ititigil ko kung Huwag, pinutol ko siya, ang aking boses ay nanginginig ngunit desidido. Ayos lang. Tuloy mo lang. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na puno ng pag-iingat. Sabihin mo lang kung masakit, bulong niya. Nanatili siyang hindi gumagalaw sa loob ng ilang sandali, hinahayaan ang aking katawan na masanay sa kanya. Ang pagiging maalalahanin niya sa gitna ng matinding pagnanasa ay nagparamdam sa akin ng higit na pagmamahal at kaligtasan. Dahan-dahan siyang gumalaw, at ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang pagkapuno, isang init na hindi ko pa naramdaman kailanman. Habang ang katawan ko ay nasasanay sa kanya, ang sakit ay naging isang kakaibang uri ng sarap. Sinimulan niyang igalaw ang kanyang baywang. Mabagal sa simula, isang paulit-ulit na pagtaas at pagbaba na nagpapadala ng alon ng sensasyon sa aking buong katawan. Bawat pagpasok ay mas malalim, mas buo. Ang tunog ng aming mga balat na nagtatama, ang aming sabay na paghinga, ang mga ungol na hindi na namin kayang pigilan, lahat ay naging isang musika sa loob ng silid. Masakit, ngunit masarap. Ang bawat pagbaon niya ay isang matamis na parusa. Nakita ko ang pawis na kumikinang sa kanyang noo, ang pag-igting ng mga kalamnan sa kanyang braso, habang kinokontrol niya ang kanyang paggalaw. At habang bumibilis ang ritmo, ang sakit ay tuluyan ng naglaho, at ang naiwan ay purong, walang halong kaligayahan. Miguel. Ungol ko, ang aking mga daliri ay bumaon sa kanyang likod. Isang mababang ungol ang kanyang sagot, at ang kanyang mga galaw ay naging mas mabilis, mas desperado. Ito na ang pag-aangkin na matagal nang nakakubli sa aming mga kilos, ang pagsabog ng damdaming matagal nang nakakulong. Nang marating namin ang rurok, sabay naming isinigaw ang pangalan ng isa't isa, isang sigaw ng pagsuko, ng paglaya, ng pagiging isa. Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng mga litratong saksi sa aking lihim na ang unang gumising sa akin ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang bigat ng isang braso na nakayakap sa aking baywang. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, at ang unang nakita ko ay ang dibdib ni Miguel, ang kanyang balat ay may ginintuang kulay sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado, isang ritmo na nagdulot ng kapayapaan sa aking naguguluhang puso. Ang mga alaala ng nakaraang gabi ay bumalik sa akin na parang isang mainit na alon, ang aming pag-uusap sa dalampasigan, ang mapusok na halik, ang marahan ngunit buong pusong pag-aangkin sa loob ng kwartong ito. Isang ngiti ang sumilay sa aking labi, isang ngiting totoo at walang bigat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, gumaan ang aking pakiramdam.
Dahan-dahan akong gumalaw, sinusubukang hindi siya magising, ngunit nabigo ako. Naramdaman ko ang paghigpit ng kanyang yakap at isang ungol ang kumawala sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nang makita niya ako, isang maliit na ngiti rin ang nabuo sa kanyang labi. Umaga na pala, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at bahagyang paos dahil sa pagtulog. Umaga na, sagot ko. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa aking mukha, na para bang sa unang pagkakataon niya akong nakikita. Pagkatapos, ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang bakas ng pag-aalala. Ang katotohanan ng aming sitwasyon ay bumalik na parang isang malamig na hangin. Si Cassie, sabi niya, at ang pangalan ay tila isang anino na bumalot sa aming umaga. Umupo siya sa kama, hinilamos ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Umupo rin ako sa tabi niya. Haharapin natin yan, sabi ko, kahit na ako man ay walang ideya. Haharapin natin yan ng magkasama. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin. Masasaktan siya, James. At hindi ko alam kung paano ko gagawin nang hindi siya lubusang sinisira. Magiging tapat ka sa kanya, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit. Iyon ang pinakamahalaga. At kung ano man ang mangyari, nandito ako. Hindi na ako alis. Ang mga salita ko ay tila nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Tumingin siya sa aming magkahawak na kamay, pagkatapos ay binalik niya ang tingin sa akin. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng determinasyon. Kagabi, sa dalampasigan, nang makita kita, alam ko na, sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Hindi na ako nalilito sa kung ano ang gusto ko. Sa kung sino ang gusto ko. Hinila niya ako palapit at hinalikan ako, isang halik na walang halong sakit, walang takot. Isang halik na puno ng pangako ng isang bagong umaga, kahit na alam naming may mga ulap pa sa abot tanaw. Mahal kita, James, bulong niya sa aking mga labi. Mahal din kita, Miguel, sagot ko. Nang umagang iyon, sa loob ng aking maliit na apartment, sa gitna ng mga litratong dating simbolo ng isang lihim na pag-ibig, isang bagong kabanata ang nagsimula. Ang mga litrato ay hindi na isang paalala ng sakit, kundi isang testamento ng isang pagmamahal na naghintay, nagtiis, at sa wakas ay nagtagumpay. Ang araw ay muling nagsimula kay Miguel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako isang malayong bituin na nakatingin mula sa kadiliman. Ngayon, ako na ang kanyang mundo at siya ang sa akin. At sa wakas, sa pagitan namin wala nang mga lihim. Ang haharapin na lang namin ay ang katotohanan. Ito ang ating kwento, isinulat ng tadhana. Bawat kabanata, puno ng pag-asa.